Magandang araw! Welcome back po sa PTEP Business Coaching YouTube channel. Ako po si Elgin. Isa po akong CPA at BIR Tax Agent Practitioner. Nag-handle po ako ng mga LOA cases, SDT cases, mga NOD hearing, DOJ hearing na rin na related sa tax, yung mga tax assessment cases. Nag-handle po ako ng mga yan. Welcome back sa ating lecture. Again, I am Elgin. Ang pag-aaralan natin ay itong EOPT Law o yung RA 11976. Ito siya. Ayan, no? Mandatory issuance na simplified withholding tax rules. Ayan. Ito, yung Section 34, tinanggal. Additional requirements for deductibility of certain payments. Nerepeal na yan. Section 34K. Tinanggal nila. Yeah. Mababasa mo dito yan, banda. Somewhere, dyan. Kasi it's naman na, nandito na sa tax code. Tumiretso na tayo sa tax code. Dito na tayo. Section 34. Repealed na yon. 34. Oh, hindi mo na siya mababasa kasi nga, nirepeal na. Saan sa Section 34? Lapit na. Yan. Yan na. Ayun. 35, 34. Ayan na, repealed. Ito na siya. Ano ba dating laman yan, ma'am? Papunta tayo dito. Section 34. Ayun. Ito yung dating laman ng Section 34. Yung additional requirements for deductibility of certain payments. Any amount paid or payable which is otherwise deductible from or taken into account in computing gross income or for which depreciation or amortization may be allowed under this section shall be allowed as a deduction only if it is shown that the tax required to be deducted and withheld therefrom has been paid to the Bureau of Internal Revenue in accordance with this section 58 and 81 of this code. Dati kasi, yung prior to 2024, no? Siya, kailangan ipinapakita yung ma-prove mo na withhold ka doon sa expense na yon para i-deduct yung na yon, yung OPEX na yon. Sa yung rental, kung hindi mo yun na-deductan ng withholding tax, hindi i-allow na i-deduct yung na i-deduct yung rental doon sa gross income mo. Now, with this EOPT law, tinanggal yan, no? Nirepeal. Ibig sabihin, regardless kung nakapag-withhold ka or not, i-allow pa rin nila yung expense. Pero syempre, kung hindi ka nag-withhold, masasubject sa penalty yung withholding na yun. Yung hindi mo withhold. Yun, no? Yun siya. Okay. So, yan yung mo. Ngayon, ma'am, ito ay effective January 22, 2024. So, yung January 1 to 2021 mo, January 1 to 2024, subject pa yun sa dating law. Yan natatandaan mo, ha? Yung mga makikita mo ditong highlights na to, hanggang hanggang January, from last year, hanggang January 21, 2024. Itong mga naka-EOPT law, January 22, 2024 ang effectivity niya and onwards. Kaya kapag kayang mga yan, hindi itong dating law, dito ka pa sa dating law,
i-assess just in case na mabigyan ka ng pang 2023 na LOA, sa dating law ka i-assess doon sa yung prior to January 2022, 2024 na EOPT law. So, kaya nandito pa 'to. Diyan ka diyan ka ma-assess. Kaya nandito pa 'tong na 'to, tax code na 'to. So, yan makikita mo yan dito. May mga 'to kapagka 'pagka sinubscribe mo, ito mga tax code, free naman yan. Ibig sabihin, you can access them. But, pagka na 'to, ni-live ko na subscription, merong mga dito, merong hindi ka ma-access dito. Alright? Now, eto yung tax calendar dito ko rin nilalagay ha. Kung gusto mo malaman yung mga deadlines, pang calendar year lang. Ayan. Diyan ko nilalagay para maalala ko lang na pala. Ay, Happy New Year pala sa mga Chinese, sa mga kapatid nating Chinese, no? Happy Chinese New Year. Pero bukas pa dapat yung February 10. Okay, sa natin. Next, na. With that, I'd love to know what are your takeaways in this video. Please comment them below. If you have questions, please leave them in the comment section below. I'll try to answer them or feature them in my Q&A videos. Please like and share my YouTube videos and subscribe to PTFCP Business Coaching YouTube channel. Thank you for watching. See you in my next videos.